Idinadawit ng isa sa mga sospek ang anak ni Anson K. bilang utak umano sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng ama at driver nito. Pero aminado naman po ang PNP na wala pang matibay na ebidensya para madiin si Alvin K. sa nasabing kaso. Hindi naman isinasantabi ng otoridad ang posibilidad na isa itong diversionary tactic lamang ng sospek na si David Tanliao ang pagtukoy kay Alvin K. sa krimen. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Alex, respondents at hindi pa sospek ang turing ng PNP dito sa anak ni Anson K. na si Alvin K. Wala pa naman daw kasi mga ebidensya na susuporta doon sa akusasyon ni David Liao na siya ang utak sa krimen. Ang anak ng negosyanteng si Anson K. na si Alvin K. ang itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa kanyang sariling ama. Yan daw ang nakasaad sa extrajudicial confession ng pangunahing suspect na si David Tanliao. We have to make it clear, ma'am, no? Hindi natin paniniwalaan lahat po ng statement ni David Tanliao. The prime reason kung bakit po siya na-implead as one of the respondents is because of the assertion of the David Tanliao doon po sa kanyang extrajudicial confession po when he surrendered before the AKG po. Although may mga sinasabi po siya doon sa kanyang statements, including the alleged meeting with the son and even the physical and even the calls, wala po siyang maipresent. Ayon sa PNP, nakikipagtulungan naman sa investigasyon si Alvin K. na tumayo noon bilang focal person sa pakikipagnegosasyon sa mga kidnappers. Katunayan, isinuko niya raw sa PNP ang kanyang cellphone upang ipakita ang palitan nila ng mensahe ng mga sospek. The PNP AKG, particularly the SITG, is being cautious in accepting hook, line, and sinker po dito sa mga revelation po, at least allegation po ni David Tanliao, because we want to make sure na this should be backed up by other pieces of evidence. Maaari daw kasi na ginagamit lang ito ni Liao bilang diversionary tactics para iligaw ang investigasyon ng mga pulis. We cannot discount the possibility that the David Tanliao is misleading the investigation to cover up for someone. Yun yung hindi natin po pwedeng iisantabi yun. And there is also a possibility that David Tanliao is the mastermind. Bukod kay David Liao at sa dalawang Pinoy na kasama niyang sina Richardo Austria at Raymart Katikista, may 4 pang foreign national na posibleng may kaugnayan sa kaso ang hawak na rin ng otoridad. Kabilang na dyan ang 2 Chinese national na umano'y dinaanan ng 200 milyong pisong ransom money na tinangkaraw linisin gamit ang mga junket operator sa casino. Ito pong kaso po na ito ay very complex po. Ilan po yung pinagpasahan po nito, hindi bababa sa 50 katao ang pinagpasahan po nito using po yung junket operators po ng casino. At lahat po ng pinagdaanan po ng pera yan ay inimplead po natin sa kasong isinampa po natin, at lahat po ng individual po na yon ay dadaan po sa preliminary investigation. Tumutulong na rin sa investigasyon ng PNP ang Anti-Money Laundering Council at ilang Chinese authorities upang matukoy ang iba pang sangkot sa kaso sa pamamagitan ng cryptocurrency account na dinaanan din ng ransom. They are extending some technical investigative capabilities to assist us in uncovering some more kidnapping case, and possibly matrace po natin kung saan po talaga nanggaling po, at least nag-end up itong ating ransom money po. Samantala, natukoy na rin ng PNP ang pagkakakilanlan ng babaeng Chinese national na ginamit bilang pain noong araw na dukutin si Anson K. Nakilala siyang si Gong Wenli alias Kelly Tan Lim na nasangkot na rin sa 3 pang kaso ng kidnapping. Nag-alok na ang PNP ng 5 milyong pisong reward para sa kanyang ikaaresto. Kasama rin sa hinahanap ang Chinese national na si Jonin Lin na kabilang sa mga primary suspect. Ganito po kalalim yung involvement po itong si David Tanliao, at siguro po nakikita nyo na rin po na David Tanliao and Anton K is practically moving in the same circle ng kanilang mga businesses, and this led us to conclude also na talagang the intention really is to kill the victim because kilala niya mismo.
Sila yung dinaanan ng mga Alex, pinag-aaralan na rin ngayon ng PNP at ng AMLAC yung posibleng pagsasampa ng kaso dyan sa mga junket operator sa casino na nagagamit sa money laundering mula doon sa mga illegal na aktibidad. Sa ngayon, may 3 hanggang 4 na kaso raw na tinitingnan ng PNP na nagsilbing conduit itong mga junket operator doon sa mga pera na nakuha mula sa kidnapping, illegal drugs at human trafficking at iba pang mga illegal na aktibidad. Alex? Okay, Mark, kung ginawang batayan ng mga investigador itong naging pahayag ng main suspect na si David Tan Liao na idinadawit yung bata, no, itong si Alvin Ke, lumalabas din ba dun sa 2 pang mga suspect? Nagkaroon ba ng nag-corroborate ba ang kanilang statement na inililink rin ba nila si Alvin Ke? Alex, walang binanggit na mga iba pang statement no, na nag-corroborate dito sa naging pahayag doon sa extrajudicial confession nitong main suspect na si David Liao. At kasama yan, hinahanap din ng PNP yung mga iba pang ebidensya na maaaring sumuporta o magpatunay doon sa kanyang claims. Dahil may sinasabi siya ayon sa PNP na personal na nakipagkita at nakikipagtawagan sa kanya itong si David Ke. Pero hanggang sa ngayon, wala raw na maipakitang ebidensya sa panig niya itong nag-aakusa na si David Liao. Oo, dahil Mar, wag na tayong lumayo, no? May mga previous cases na murder nga ito, no? Na talagang may kaugnayan rin ang ilang immediate family member, no? Pero ito ay sinuportahan ng mismong immediate family members na sinabi, oh, tama yan. Siya nga ang nagpapatay ng kasamahan natin sa pamilya. Di ba may mga ganun? Pero yung pamilya ba na napunta na ba ng PNP, kinausap na ba ang pamilya Ke na itong si Alvin ba, nag-away ba to na mag-ama? Parang ganun. Alex, yun nga, walang suporta doon sa panig ng pamilya nitong si Anson Ke patungkol doon sa ginagawang pag-aakusa sa anak ni Anson Ke na si Alvin Ke. At yan nga rin yung kinokontra ng grupo ng mga Chinese businessman na basta na lamang daw pinangalanan o inaakusahan itong anak ng biktima patungkol doon sa krimen, lalo't dapat daw ikonsidera ng PNP na itong nag-aakusa ay isang kilabot talaga na kriminal na nasangkot sa iba't iba pang kidnapping. Kaya nga, yan yung tinitingnan ng PNP na baka posible rin na diversionary tactics ito nitong suspect na si David Liao, no? Dahil sa panig naman itong si Alvin Ke, actually sinuko niya na yung kanyang cellphone sa mga otoridad na sumasailalim ngayon sa pagsusuri ng forensic laboratory at ng cybercrime group para malaman o matrace yung naging tawagan dito, yung text sa pagitan ng mga suspect at nitong si Alvin Ke. Dahil lumalabas nung kasagsagan nung pakikipag-usap dito sa mga suspect, ang nagsilbing focal person sa panig ng pamilya ni Ke ay itong kanyang anak na si Alvin. Okay, siguro panghuli, Mark, kailan ba tatapusin ng PNP itong kanilang investigasyon? Sabihin na talaga nila na case solved. Dahil nga, kung hindi pa ito nasasara, baka mamaya ang dami pang idadamay nitong si David Liao. Sa ngayon, Alex, technically ang tawag na nila dyan sa case solved na, no? Dahil nga nahuli na yung mga main suspect dito sa krimen sa pangunguna nga nitong si David Liao. Ang tinutumbok na lang ngayon ng PNP yung iba pang posibleng sangkot dito, no? Kailangan kasi masuportahan niya ng iba't ibang ebidensya, no? Kaya ang tinutumbok ngayon ng PNP yung naging takbo ng pera mula doon sa pamilya, yung ransom na ibinayad, kung paano nakarating yan doon sa mga suspect. So yan yung tinetrace ngayon ng PNP, kaya nga may tinutukoy sila na 5 nagsalin-salin daw, no, ng pera mula doon sa junket operator sa casino patungo doon sa mga cryptocurrency account na tinetrace na ngayon sa pakipagtulungan ng AMLAC dahil nga lumalabas initially na yung may-ari nitong cryptocurrency account ay wala daw dito sa bansa. Alex. Maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Thank you.